Nasaan ang anak ko? Ma'am, bawal po kayong pumasok. Gusto kong makita ang anak ko. Buksan mo ang pinto! Pero yun po ang utos ni Mayor. Huwag ko daw pong buksan ang pinto. At huwag magpapasok ng kahit sino. Kahit na sino? Anak ko ang nasa loob ng silid na yan. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Tawagin mo si Mayor ngayon din! Ma'am, buksan mo ang pinto, Kokoy. Papasukin mo ang ma'am mo. Opo, Mayor. Teresa, anak. Anak, ang mama mo ito. Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa'yo? Teresa! Ay, huwag kang lumapit. Demonyo ka! Huwag kang lumapit! Anak ako ito. Ang mama mo. Huwag kang matakot sa akin. Hindi, huwag kang lumapit. Benny, bakit mo siya hinayaang magkaganito? Sagutin mo ko. Anong nangyayari sa anak ko? Anak ko rin si Teresa, Maida. Hindi ko alam. Nagpaalam siya na pupunta sila ng burol na mga kaibigan niya. Tulala siya nung umuwi. Hindi na siya lumalabas ng kanyang silid. Ganyan na siya. Sa dami ng mga tauhan mo, nagawa mong pabayaan ang sarili mong anak? Ikinulong mo siya sa silid na ito? Dahil nananakit siya, Maida. At ano na lang ang sasabihin ng mga taga rito sa atin? Paano kung malaman ito ng media? Pagpipiesta nila ang pamilya natin. Naririnig mo ba ang sarili mo, Benny? Iniisip mo pang sasabihin ng mga tao kesa sa anak ko? Ngayon din, dadalhin ko siya sa ospital. No! Hindi sa ospital. Ano? Hindi siya kayang gamutin ng ospital. Maida, walang sakit ang anak natin. Benny! Sinapian siya ng masamang espiritu. May sanib si Teresa. Si Teresa, ang nag-iisang anak ni Maida, sophisticada, fashionista, pero hindi mahilig sa nightlife. Mahilig magbasa ng libro, kaya madalas lang siyang nasa loob ng kanyang silid. Mas pinili ni Teresa ang tumira sa malayong syudad. Dahil sa passion nito, kaya tahimik na lugar ang gustong puntahan. Bumalik lamang ito sa syudad para suportahan si Benny sa karera nito sa politika. Habang abala naman si Benny sa politika, si Maida naman ang personal na nag-aasikaso sa kanilang family business. May sariling ATM account si Teresa sa bangko. Kaya malaya nitong nagagawa ang gusto at nakakapunta sa kahit saang lugar niya gustuhin. Kaya isang araw, hindi siya nagtaka nang malaman ni Maida na sumama si Teresa sa ama na lumuwas ng syudad kung saan matatagpuan ang pinakamataas na burol sa Pilipinas. Wala pang isang buwan ang nakalilipas, isang masamang balita ang kanilang natanggap. Umano'y may masamang nangyari kay Teresa. Mayor, nandito na po ang albularyo. Albularyo? Anong klaseng albularyo? Saan mo nakuha yan? Halos kaedad lang yan ni Teresa. Ang dalhin mo dito, yung magaling na albularyo. Hindi yan! Mayor, hindi ko po siya sinundo. Nagtanong-tanong po ako sa mga taga rito. Siya lang po ang itinurong pinakamagaling na albularyo. Kilala po siya sa lahat ng mga karatig na baryo, kahit po sa bayan. Wala akong pakialam kung kilala pa siya sa buong mundo. Ang gusto ko, isang albularyo na makagagamot sa anak ko. Yung mahusay, yung maraming alam, at may alam sa pagpapalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Anong pangalan mo? Ako po si Ronnie. Pasensya ka na. Pero, pamilyar ka ba sa ganitong klase ng kondisyon ng anak ko? Marami na po akong natulungan, ma'am. Iba't ibang klaseng uri ng pamiminsala na gawa ng itim na kapangyarihan. Pero napakabata mo pa, iho. Sa paggagamot po, walang pinipiling edad. Bata pa ho ako, nadiskubre na ng aking pamilya na may kakayahan akong manggamot. Ano-anong mga ginagamot mo? Kagat ng ahas? Nakulab? Kagat ng aswang? Mas malala dyan ang kondisyon ni Teresa. Hindi ikaw ang kailangan ng anak ko. Kaya mo bang magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao? Maida,
Anong alam ng isang batang lalaking katulad niya? Pwede ko hubang makita ang anak nyo? Hindi. Delikado. Baka kung saktan ka rin niya. Benny, hindi siya pwede sa ospital dahil hindi siya kayang gamutin ng kahit na sinong ekspertong doktor. Hindi rin siya pwedeng dalhin sa simbahan dahil nag-aalala ka na pagpiestahan tayo ng mga kalaban mo sa politika. Pero hindi ako papayag na paglaruan ng kung sino-sinong tinatawag na albularyo ang kalagayan ng anak natin. Kahit sino, Benny! Pumalik lamang sa normal ang anak ko. Huwag ko kayong mag-alala. Kung hindi ko po kayang gamutin ang anak nyo, hindi ko rin po sasayangin ang oras ko sa kanya. Ronnie, tulungan mo ang anak ko. Kapag nakuha ko na ho ang lahat ng impormasyong kailangan ko, maaari ko na pong simulan ng ritual. Impormasyon? Anong impormasyon? Isa ho sa mga proseso kung paano mapapalayas ang demonyo sa kanyang katawan. Sana'y matulungan mo ang anak ko. Kapag napagaling mo siya, babayaran kita kahit na magkano. Kailangan siyang gapusin. Delikado kung makalabas siya sa silid na ito. Huwag! Bakit kailangan niya pang igapos? Ayaw niyang lumabas ng silid na ito. Kailan pa? Kapag nakapaminsala na si Teresa? Bakit hindi pa sinimulan ang paggagamot sa kanya? Patunayan mo sa amin na hindi ka peke. Hindi ho ganun kadaling gamutin ang anak nyo. Unang araw pa lamang po ito. Ang sadya ko ho rito ay kilalanin muna kung sino ang pasyente. Wala ho akong dalang anumang gamit. Hindi ko ho mahaharap kung anong klaseng demonyo ang sumanib sa anak nyo. Sinamahan ni Maida ang albularyo sa silid ni Teresa. Kalmado itong nakaupo sa kama, tulala at nakatingin sa labas ng bintana. Pagpasok pa lamang ng pinto, nakatuon na ang mga mata ni Ronnie sa dalaga. Tutok ang mga mata nito, ngunit dalawang hintuturo nito ay paulit-ulit na pinapaikot. Kakaiba ang kilos nito kumpara sa mga nahawakan niyang kaso na nasaniban o nasa ilalim ng itim na kapangyarihan. Dahan-dahang nilapitan ni Ronnie si Teresa. Teresa, may bisita tayo anak. Siya si Ronnie. Alam kong nakakarinig siya, pero hindi siya nagsasalita. Ronnie, makikilala pa ba ako ng anak ko? Kung nasa ilalim ho siya ng masamang espiritu, wala siyang nakikilala. Lahat ng lumalapit sa kanya, itinuturing niyang kaaway. Bakit nangyayari ito sa kanya? Ibang-iba na siya. Hindi ako makapaniwala na humantong sa ganito ang kalagayan ng aking anak. Subukan niyo siyang kausapin. Teresa, anak, pwede ba tayong mag-usap? Naririnig mo ba ako? Kasama ko si Ronnie. May kakayahan siyang manggamot. Anak, tulungan mo ang iyong sarili. Kailangan mong magpakatatag. Kung anumang demonyong sumanib sa'yo, huwag mong hayaan na kontrolin niya ang isip mo. Lumaban ka, Teresa. Ma? Nakikilala mo ako, Teresa? Oo, ako ang mama mo. Anak. Huwag kang lumapit sa kanya, Maida. Baka saktan ka niya. Oh, Diyos ko. Teresa! Demonyo kayo! Umalis kayo! Mga demonyo kayo! Lumabas kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Teresa! Anak! Lumaban ka! Huwag kang sumuko! Gagawin ko ang lahat para gumaling ka! Lumaban ka, Teresa! Napilitang lumabas ng silid at iniwang muli si Teresa. Inilak ang pinto upang hindi ito makalabas. Patuloy na nagwawala at puno ng galit na sumisigaw habang tumatawa si Teresa. Sa kalagayan ni Teresa, pinanghihinaan ng gusto si Maida. Sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanyang anak. Samantala, bumalik sa kanyang tirahan si Ronnie upang ihanda ang mga kagamitang pangontra sa masamang espiritu. Ronnie! May nakakita sa'yo na pumasok sa malaking bahay. Anong ginagawa mo doon?
Sinundo ako ng tauhan ni Mayor. Si Mayor? Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba? Mananagot sila sa akin. Hindi, Lani. May nangyari sa anak nila, kaya nila ako pinatawag. Isa lang ang anak nila, si Teresa. Bakit? Anong nangyari sa kaibigan ko? Kilala mo si Teresa? Paano ko siya magiging kaibigan kung hindi ko siya kilala? Huwag mo akong pilosopohin kung ayaw mo paalisin kita dito. Sorry na. Kaya pala ilang linggo ko na siyang hindi nakikita. Akala ko bumalik na siya ng syudad. Ang ibig sabihin, nasa malaking bahay lang siya ng mga panahong yun. Ano bang sakit niya? Di ko pa alam. Hindi mo alam? Ronnie, isang tingin mo pa lang sa isang pasyente, alam mo na kung biktima siya ng panggagayuma o nasaniba ng masamang espiritu. Hawak mo lang sa hintuturo, nagagamot mo na. Iba ang kaso ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, oras na para umalis ka. At marami pa akong paghahandang gagawin. Kaya inilabas mo ng mga gamit mo? Oh, buntot ng pagi? Langis at insenso? Diyos ko, nasaniba ng masamang espiritu si Teresa? Kinabukasan, bumalik si Ronnie, dala ang kanyang mga gamit upang kontrahin ang masamang espiritu. Sa pinto, nakabantay ang mga tao ni Mayor. Sinisiyasat ang lahat ng dala niyang gamit bago siya makapasok. Mahigpit ang gwardya ni Mayor. Kahit sa simpleng mamamayan ay mahigpit ang seguridad. Agad na sinalubong ni Maida si Ronnie sa hindi maipaliwanag na dahilan na naging magaan ang loob ng ginang sa binatang albularyo. Marahil dala ng kawalan ng pag-asa at naniniwala siyang ito ang makakatulong sa kanyang anak para bumalik ito sa normal. Sa pagpasok ni Ronnie sa silid ni Teresa, kasunod niya ang mag-asawang Maida at Benny. Sa una, kalmadong babae, ngunit nang makitang may mga kasunod ang ina at si Ronnie, agad na tumalim ang kanyang mga mata. Nagtatagis ang kanyang mga bagang at nagtatapon ng mga gamit sa loob ng silid. Agad na humiling si Ronnie na lumabas ang mga kasama upang maisagawa ang proseso. Anong klaseng usok yan? Ang sama ng amoy. Baka magkasunog dito sa bahay. Usok ho ito na nanggaling sa insenso para linisin ang paligid ng pasyente. Maaari na ho kayong umalis. Inuutusan mo akong umalis? Baka kung anong gawin mo sa anak ko. Gusto kong makita kung anong klaseng paggagamot ang gagawin mo sa kanya. Pero ayaw ni Teresa na makitang maraming tao. Kanina, halos baliktarin niya ng kanyang malaking kama sa sobrang galit. Pero mahinahon siya nang pumasok ang albularyong ito. Bakit bigla na lang siyang naghurumentada? Huwag niyo hong ikumpara ang sarili niyo sa akin. Anong sinasabi mo? Taglay ng mga albularyo ang pangontra sa anumang uri ng engkanto. Dala ko ho itong buntot pagi. Ito ho ang pangunahing gamit na kinatatakutan ng mga aswang at maligno. Ang anak ko ay nasaniba ng demonyo. Hindi siya nakagat ng aswang at nasapian lang ng sino mang maligno. Hindi ako nagpunta dito para ipaliwanag sa inyo ang eksaktong proseso ng paggagamot sa anak nyo. Ginagambala ninyo ang ritual. Benny, pwede ba? Bakit ba ang dami mong tanong? Isama mo ang mga tauhan mo at umalis na tayo rito. Mamayda, maaari hubang dumito kayo? At bakit siya magpapaiwan? Kailangan ko ho na makakatulong habang ginagawa ang orasyon sa buong paligid nitong bahay nyo. Aalamin ko ho kung saan nagsimula ang pagsanib ng masamang espiritu sa katawan ni Teresa. Natural. Kung saang lugar siya huling nagpunta, doon nagsimula ang sanib. Sa burol, doon siya huling nagpunta. Marahil may engkanto ang nagkagusto sa kanya. Mula doon, nagkakaganyan na siya. Bakit kailangang orasyonan ang buong bahay? Iba't iba ho ang uri ng pagsanib. May mga di ka nais-nais na kinikilo si Teresa. Maaring mahigit sa isa o tatlo ang sumanib sa kanya. Ha? Ano? Diyos ko, kaya ba ganyan ang mga ikinikilos niya?
Paiba-iba ang kanyang mood. Magsimula na ho tayo, Ma'am Maida. Pumasok na muli sa silid sina Maida at Ronnie. Natigilan ang lalaki dahil nakatayo si Teresa at titig na titig sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki. Tama ang sinabi ni Lani. Sa unang tingin pa lang, alam niya na kung anong elementong sumapi sa isang tao. Akala niya'y nagkamali lamang siya nang hawakan niyang hinlalaki sa paa ni Teresa. Ngayon ay alam niya na. Ronnie, nakatulong kay Teresa ang ginawa mong pagpapausok ng insenso. Kalmado na ang anak ko, pero walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ramdam ko ang matindi niyang paghihirap. Ako si Ronnie. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Tulungan mo ko. Tutulungan kita. Pero kailangan mo makipagtulungan at sumunod sa akin. Malakas ang demonyo. Hindi niya ako bubuhayin. Papatayin ako ng demonyo. Sinong demonyo ang tinutukoy mo? Malakas siya. Wala siyang kasing sama. Hindi niya ako pakakawalan. Isa lang ang paraan para palayain niya ako. Anong paraan? Kapag patay na ako. Oras ang nakalipas, ngunit hindi pa rin lumalabas ng silid sa sinuman kina Ronnie at Maida. Hindi mapakali si Benny. Hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi niya nalalaman ang resulta ng panggagamot ng albularyo kay Teresa. Mukhang hindi nga pipitsuging albularyo. Marami itong alam na paraan sa panggagamot. Sa labas ng silid, nagmamanman lamang si Benny. Wala siyang naririnig na anumang ingay mula sa loob ng silid. Inaasahan niya na ang pagpapalabas ng masamang espiritu ay may mga sigawan at mga kalabog. Mayor, anong resulta ng pinapagawa ko sa'yo? Ayos na po, Mayor. Yung dalawang kasama ni Teresa sa burol, hindi na sila makikita sa lugar na ito. Hindi na po sila makakapagsalita. Mabuti kung ganon. Ayoko nang may kaguluhan, Kokoy. May pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Palapit na ang eleksyon. Hahanapan ako ng butas ng mga kaaway ko sa politika. Tinatrabaho ko na po, Mayor. Wala na po kayong dapat na ipag-alala. Siya nga pala, Mayor. Kailan po tayo babalik sa syudad? Ano sa palagay mo, Kokoy, ha? Sa kalagayan ni Teresa, pwede na ba akong umalis dito? Pero may pulong po sa liga ng mga munisipyo na kailangan niyo pong daluhan. Kapag hindi kayo dumating, baka magduda sila sa kung saan kayo abala. Kung gusto niyo, Mayor, si Poldo na lang ang isama niyo sa syudad. Ako na hong bahala dito. At alam mo na ang gagawin mo, hindi ba? Alam na alam ko po, Mayor. Kapag alam mong nasa alanganin na, gawin mo kung anong nararapat. Opo, Mayor. Gagawin ko po. Biglang natigil ang pag-uusap ng mag-amo nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Teresa. Naunang lumabas si Maida. Namumugto ang mga mata na para bang galing sa pag-iyak. At si Ronnie, bit-bit nito ang mga gamit. Hudyat na tapos na ang gamutan. Sa pag-alis ni Ronnie, nanatiling walang kibo si Maida. Sinenyasan ni Benny si Kokoy na sumama sa kanya sa silid ni Teresa. Saan kayo pupunta? Titingnan ko ang kalagayan ni Teresa. Hindi! Walang papasok ang sino man sa silid ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ang nasa loob ng silid na yan ay anak ko rin, hindi ba, Maida? Bakit mo ako pinagbabawalang pumasok at kumustahin ang kalagayan ng anak ko? Dahil kasalanan mo ang lahat ng ito! Anong ibig mong sabihin? Magaling na si Teresa. Anong sinabi sa'yo? Benny! Kokoy, pumasok ka sa silid ni Teresa. Tingnan mo siya. Opo, Mayor. Sige! Subukan niyong pasukin ang silid ng anak ko. Subukan niyo! Ang utos ko ang siyang masusunod sa bahay na ito. Koy! Puntahan mo si Teresa! Anong dahilan ha, Benny? Bakit kanya ng kilos mo? Kokoy, sandali!
Bakit mo itinatanong kung may sinabi sa akin si Teresa? Sa kalagayan niya ngayon, makakapagsalita ba ng matino ang anak ko? Ha? Bakit parang takot na takot ka? Maida! Kung hindi dahil sa karera mo, hindi mo sana napabayaan ang anak ko. Pero nung ginawa mo, ikinulong mo siya sa kanyang kwarto. Hindi mo siya ipinagamot agad. Mas mahalaga pa sa iyo ang politika kesa sa anak ko. Kaya wag na wag kayong papasok sa silid ng anak ko. Kapag hindi kumaling si Teresa, hindi kita mapapatawad, Benny. Tandaan mo yan! Hindi ang galit ni Maida ang makakapigil sa gusto ni Benny. Kasama si Kokoy, dahan-dahan nilang pinasok ang silid ni Teresa. Pagbukas pa lamang ng pinto, langhap na ang natitirang amoy ng galing sa usok ng insenso. Nangangamoy langis at mga halamang gamot na ginamit ni Ronnie sa orasyon. Naratna ni Benny na mahimbing na natutulog si Teresa. Ang kumot nito ay hanggang liig at maayos ang loob ng silid nito. Marahil kaya natagalan sa silid si Maida dahil nag-ayos pa ito ng mga kalat dala ng pagwawala ng dalaga. Mayor, mukhang magaling ang nakuha nating albularyo. Mukhang mapapagaling nga yata si Teresa. Hindi ako pwedeng malingat. Muntik na kayo kanina, Mayor. Nadala lang ako sa sinabi ni Maida. Sa tono ng pananalita niya, inisip kong may nalalaman na siya. Imposible, Mayor. Magbantay kang mabuti, Kokoy. Kung totoong magaling nga ang Roding yon, kailangang mapaghandaan mong mabuti ang iyong gagawin. Bago dumating ang araw na yon, naisagawa ko na ng maayos ang lahat, Mayor. Akong bahala. Samantala, nasa sulok lang ng bahay si Maida. Pasimpleng nagmamatsyag sa ginagawa ni na Benny at Kokoy. Nang lumabas ang dalawa ng silid, palihim siyang bumalik sa silid ng mag-asawa. Nakita niyang umalis si Mayor kasama ang mga tauhan nito. Maliban kay Kokoy na siyang naiwan sa malaking bahay, alam niyang para bantayan si Teresa. Pauwi na noon si Ronnie sa kanyang bahay nang maramdaman niyang may lihim na sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpahalata at wala rin siyang plano na iwasan kung sino man ang bumupuntot sa kanya. Nang malapit na siya sa bahay, normal din ang kilos na pumasok siya sa loob. Palihim niyang sinilip kung sino ang taong yun. Ngunit anino lamang ang kanyang nakita. Maingat ang kilos ng taong yun, mukhang bihasa sa pagmamanman. Ronnie! Ha? Ano ka ba naman, Lani? Paano ka nakapasok dito? Sa bubong ako dumaan. Paano ako makakapasok sa pinto? Maraming nagmamatsyag dito sa bahay mo habang wala ka. Ano? Kung ganun, hindi lang ang napansin kong sumusunod sa akin hanggang dito sa bahay ang nagmamanman sa akin. Kailan pa humina ang radar mo, Ronnie? Naku mukhang distracted ka ata. Siya nga pala, kaya ako nandito dahil may dapat kang malaman. Ano yun? Kilala mo ba sina Esther at Francia? Kaninang madaling araw, bigla na lang silang nag-al sa balutan. Nakasalubong ko pa sila kanina. Aalis na raw sila dito at hindi na sila babalik pa. Si Francia at Esther? Bakit hindi na sila babalik? Maayos ang kalagayan nila dito. Mabenta at malawak ang pananim nilang gulay sa bundok. Tapos bigla na lang silang aalis? Yun na nga At sila ring dalawa ang nakita kong kasama ni Teresa nang araw na pumunta sila sa burol. Ano? Nagigets mo ba ang ibig kong sabihin, Ronnie? Sina Francia at Esther. Sila ang dalawang kasama ni Teresa sa burol. Ay, walang baho ang hindi umaalingasaw. Ha? Ano sinasabi mo dyan? Nagsasalita ka ng mag-isa? Lani, handa ka bang makipagtulungan sa akin? Isasama mo ako sa panggagamot mo, Ronnie? Ay, noon ko pa man yan gustong marinig sa'yo. Hindi. May gagawin ka na ikaw lang ang mag-isa. Gusto ko pa rin yan. Exciting!
Tiyakin mo lang na hindi ka mahuhuli at siguraduhin mo na hindi ka papalpak. Sa kanilang lugar, maraming nagtataka sa kakaibang samahan ni Lani at Ronnie. Masyadong malapit sa isa't isa, ngunit wala namang formal na relasyon. Lingid sa kaalaman ng lahat, galing sa isang angkan sa magkaibang lahi, sina Lani at Ronnie. Ngunit dahil sa taglay na karunungan ni Ronnie na pinamana ng kanyang mga magulang, sa takot ay nagpasakop si Lani kay Ronnie. Idinaan lamang nito sa pagiging pilya ang pagiging aswang niya. Sa tulong ni Ronnie, isa na siyang bagong aswang at sa tuwing may hinihinging pabor sa kanya si Ronnie, ay hindi niya ito mahindian. Samantala, katulad ng bili ni Mayor, bantay sarado ni Kokoy ang sitwasyon ni Teresa. Kaya minsang nalingat ito. Sinamantala ni Maida ang pagkakataon. Pagkatapos palitan ng susi ng silid ni Teresa, palihim itong umalis at pumunta sa burol na sinasabing huling lugar na pinuntahan ni Teresa. At doon naghihintay sa kanya si Lani. Nang araw na yon, nakita ko si Teresa. Kasama sina Francia at Esther. Totoo pong nagpunta dito sa burol. Sinasabi nilang nasapian ng demonyo ang anak ko. Mahilig sa kalikasan si Teresa. Wala pong sinumang engkanto ang mananakit sa kanya. Isa ka ba sa naging kaibigan ng anak ko rito? Mabuti ang puso ng anak ko. Nag-iisa ko siyang anak. Lahat ng ginagawa ko ay para lamang sa kanya. Kahit kailan, wala siyang inabuso o sinaktan. Hindi siya mapagmataas. Wala siyang inapi. Pero kung sino pang may mabuting puso, siya pang pinaglalaroan ng itim na kapangyarihan. Aray ko. May sinasabi ka ba, Iha? Lani po ang pangalan ko. 2 beses lang po kaming nagkita ni Teresa. Hindi po kami close pero kaibigan po ang turingan namin sa isa't isa. Palangiti po siya. Kaya nga po kahit dayo lang siya sa lugar na to, marami na po siya nagiging kaibigan. At isa na po doon sina Esther at Francia. Lani, gusto kong marinig. Ano ang mga huling kwento sa kanila ng anak ko bago nangyari ito sa kanya? Yun na nga po nakakapagtaka, tita. Kasi po, sabay silang nagmamadaling umalis sa lugar na to. Samantalang kilala ko po ang 2 yun. Ayaw po nilang lisanin ang lugar na to. Dahil nandito lahat ng kanilang pamilya at ang kanilang kabuhayan. Sana lang may nakakaalam ng totoong nangyari sa anak ko. Pasensya ka na, Lani. Nasabi sa akin ni Ronnie na isa ka sa nakilala dito ng anak ko. Kaya hinihiling ko sa kanya na makausap ka rito sa burol. Kahit papaano, gumaan ang loob ko. Babalik na ako sa malaking bahay. Sandali lang po, tita. May naaalala po ako nung araw na yon. Ano yon? Nung araw po na yon, habang nandito si Teresa sa burol, may sumundo po sa kanya. Isang lalaki na may malaki ang katawan, kulot at singkit ang mata. Si Kokoy? Siya ang kanang kamay ni Mayor. Nung makita ko po siya, natakot po si Teresa. Hinihila po siya at halos kinakaladkad para sumakay sa sasakyan. Ano? Tumanggi po si Teresa na sumakay ng sasakyan. Nang sabihin ng kulot na pinapasundo na siya. Sinong nagpapasundo sa kanya? Si Mayor daw po. Nagmamadaling bumalik sa malaking bahay si Maida. Nahintakutan siya sa kanyang nalaman. Pinagtagpi-tagpi niyang lahat ng kanyang mga narinig. Noong araw na kalmado si Teresa na nakikipag-usap kay Ronnie, lihim siyang nakinig sa pag-uusap ng dalawa, lalo na sa mga sinabi ni Teresa kay Ronnie. Mahigpit ang bilin sa kanya ni Ronnie na kailangang ihanda niyang kanyang sarili sa malalaman niya sa mga darating pang araw. Tumuloy siya sa silid ni Teresa, ngunit agad siyang hinarangan ni Kokoy. Tumabi ka, Kokoy! Huwag mo kong haharangan! Bakit nakakandado ang silid ni Teresa? Alam ba ni Mayor na pinalitan ninyo ang susi? Tama bang naririnig ko, ha, Kokoy? Sa sarili kong pamamahay,
Tinatanong mo ang aking desisyon? Hindi naman ho sa ganun, ma'am. Pero sumusunod lang po ako sa utos ni Mayor. Pwes, yun lang ang sundin mo. Pero nandito ka sa loob ng pamamahay ko. Ang desisyon ko at ang gusto kong siyang masusunod. Baka nakakalimutan mo. Bahay ko ito at hindi pag-aari ni Mayor. Ibigay niyo na lang po sa akin ang susi, ma'am. Subukan mong kunin sa akin. Ngayon din ay palalayasin kita. Ma'am, wag niyo akong takutin. Masama ho akong matakot. Baka hindi niyo magustuhan. Galing yun sa loob ng silid ng anak ko. Akin ang susi. Akong magbubukas. Diyos ko, Teresa, nandito na ang mama mo. Mauna ho akong papasok. Baril? Anong gagawin mo dyan? Bitawan mo yan, Kokoy. Alam ko kung paano gamitin ang baril nito. Teresa, anak, Anong? Ha! Aswang! Aswang! saan ka pupunta? Kokoy, huwag mo akong iwanan dito. Ilak mo ang pinto. Mayor! Si Teresa! Isang aswang! Ah! Bumalik ka rito! Kokoy! Napatakbo palabas ng malaking bahay si Kokoy. Agad na ipinaalam sa mayor ang kanyang nakita sa loob ng silid ni Teresa. Inilak ni Maida ang pinto at agad din na nag-utos na tawagin si Ronnie. Samantala, sa loob ng silid, nakaupo si Teresa at wala pa ring ekspresyon ang kanyang muka. Narinig niya ang ingay sa paligid, ngunit tulala siya at blanko pa rin ang kanyang isip. Isang aninong lumapit sa kanya. Huminto ito at hinaplos ang pisngi ni Teresa. Saka ito lumabas. Tumaan ito sa bintana. Kinabukasan, 3 sasakyan ang huminto sa tapat ng malaking bahay. Bumaba si Mayor at ang mga tauhan nito upang isecure ang paligid. Anong kalukuhan ito, ha? Kokoy! Mayor, totoo po. Hindi ako nakatulog kagabi. Sariwa pa sa isip ko ang nakita ko. Ang pangit ng aswang. Pulang-pula ang mga mata at ang haba ng mga kuko. Mayor, nagsasabi ako ng totoo. Tumigil ka! Ang laki mong tao, nagpapaniwala ka sa aswang? O baka naman kinakain na ng konsensya ang utak mo, ha, Kokoy? Dahilan mo ito para umalis sa bahay na ito. Totoo, Benny. Aswang ang nakita namin sa silid ng anak mo. Ano? Gumagamit ba kayo pareho ni Kokoy ng drugs? Kokoy! Buksan mo ang silid ni Teresa, ngayon din! Wala po sa akin ang susi, Mayor. Si Ma'am po ang may hawak. Pinalitan niya ang susi ng silid ni Teresa. Ano? Bakit, Maida? Sinisiguro ko lang na hindi siya makalalabas ng silid niya, Benny. Ilang gabi na akong nakakarinig na may umuungol na isang hayop. Sa takot ko, tiniyak ko lang na ligtas ang anak natin. Buksan mo ang silid ni Teresa. Gusto ko, ako mismo ang makakita ng sinasabi niyong aswang. Kumilos ka, Kukoy! Si Paul na lang, Mayor. Ayoko nang bumalik sa silid na yun. Kunin mo ang susi at ikaw ang magbukas ng silid ni Teresa! Opo, Mayor. Kukunin ko na po ang susi. Bubuksan ko na po. Nag-atubiling buksan ni Kokoy ang pinto. Saka umatras, kaya naman si Beneng na unang pumasok. Unang nakita nito si Teresa, nakatayo at nakatitig sa labas ng bintana. Tinitingnan ang buong paligid ng silid. Maayos ito at walang bakas na may nagwala o ng kulong aswang. Matagal nitong minanmanan ang kilos ni Teresa. Ngunit nang makita ang hindi man lang ito natinag, senyales na hindi nito pansin ang mga pumasok sa kanyang silid. Lumabas na din ito agad. Narinig ni Teresa ang pagbukas at pagsarado ng pinto. Pinigilan ng sarili na hindi matinag sa kanyang kinatatayuan. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Samantala, nabulabog ang mga naninirahan sa baryo nang makitang may mga armadong lalaking pumasok sa kanilang lugar. Alam nilang mga tauhan nito ni Mayor, ngunit dahil may mga armas na bitbit, kaya naalarma ang lahat.
Ang yabang talaga ng mayor na yan. Siguro maraming atraso yan, kaya takot mag-isa. Lagi na lang may kasamang sangkatutak na gwardya. Talo pa ang presidente ng Pilipinas. Kausapin mo ang mga tao dito, Lani. Humingi ka na rin ng tulong para maibalita sa lahat na mag-ingat sila. Kung nabubuhay lang si Tata Ingo, baka bukas lang mag-unahan sa pag-alis sa mga yan. Kailangan kong bumalik sa malaking bahay. Kinakabahan ako sa ginagawa mo, Kokoy. Paano kung malaman ni Mayor na... Malalaman naman din niyang lahat eh. Walang lihim na naitatago ng mahabang panahon. Ganun naman pala eh. Ano kaya kung bitawan mo na ang kaso ni Teresa? Lani, Oo, alam ko. Wala kang pasyente na iniiwan sa ere hanggat hindi mo napapagaling. Pero ibang kaso ni Teresa. wala kang pagsasabihan ng kahit sino, Lani. Pero kawawa naman si Teresa. Hindi ko siya kayang bitawan. Hindi ko siya pwedeng bitawan. Humingi siya ng tulong sa akin. Kaya tutulungan ko siya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Iba ang naamoy ko sa tono ng salita mo ah. Umalis ka na at gawin mo ang trabaho mo. May araw pa oh. Alam mo namang gabi lang ako rumarampa. Sagutin mo muna ang tanong ko. May gusto ka na kay Teresa no? Ewan ko sa'yo. Sa lahat ng aswang na nakilala ko, ikaw lang ang marites. Kaibigan mo si Teresa. Gusto mo bang tumulong o ayaw mo? Ngayon pa ba ako aatras? Exciting ang binigay mo sa aking misyon. Salamat, Lani. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Dapat lang. Lalo na sa gagawin ko mamaya. Maghintay ka. Kumakandirit pa si Lani habang umaalis papalayo. Napangiti si Ronnie. Magkapatid na ang turingan nila ni Lani. Wala siyang ibang malapitan na alam niyang makakatulong sa kanya sa kalagayan ni Teresa kung hindi si Lani lang. Sa sitwasyon ni Teresa, kailangan niya ng panggulo upang malipat at nakawin ang atensyon ng demonyo. Samantala, mas humigpit kaysa dati ang seguridad sa malaking bahay. Hindi sa harap kung hindi maging sa likurang bahay, napapalibutan nito ng mga armadong tauhan ni Mayor. Napangiti si Ronnie. Totoo nga ang habilin sa kanya ni Tata Ingo. Ang demonyo ay hindi lamang nananahan sa impyerno. Nagkalat na rin ito sa lupa at yun ang pinakamapanganib na kalaban. Pakawalan mo ang anak ko, Benny! Ngayon din! Huminahon ka, Maida. Ginagawa ko lamang ito para sa kaligtasan nating lahat. Lalo na kay Teresa. Huwag mong sabihin sa akin yan. Alam ko kung anong motibo mo. Bakit mo ginagawa yan sa anak ko? Bakit ba yan na lang ang lagi mong iniisip tungkol sa akin? Sasayangin ko ba ang aking oras na bumalik sa lugar na ito? Maida, marami akong dapat na asikasuhin sa syudad. Ito ang panahon ng paghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Pero nasaan ako? Nandito ako para monitorin ang kalagayan ni Teresa. Maayos kami rito. Sa tuwing dumarating ka, ginugulo mo ang anak ko. Tumigil ka, Maida! Sa ating dalawa, ako ang nakakaalam kung anong nararapat sa anak natin. Bakit hindi ikaw ang bumalik sa syudad at asikasuhin mo ang negosyo mo? Yun lang ang mahalaga sa'yo. Oo, napapabayaan ko ang anak ko dahil sa trabaho ko. Kaya ipinagkatiwala ko si Teresa sa'yo. Pero bakit nangyari sa kanya to? Kalagan mo ang pagkakagapos mo sa anak ko. Kung ayaw mong malaman ito ng social media. Pinagbabantaan mo ko! Ina ko, Benny. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Hindi ko ito nagawa noon. Pero ngayon gagawin ko! Ma'am, nandito na po ang albularyo. Huwag siyang papasukin! Benny! Walang kwenta! Naging mas malala pa ang kalagayan ni Teresa. Maghahanap ako ng mas magaling at ekspertong albularyo. Akala ko ba, monitor mo ang kalagayan ni Teresa? Hindi mo alam? Napapakalma ni Ronnie si Teresa at nakakausap ito ng matino. Ano? Papasukin mo ang albularyo, Kokoy. Ngayon din po, ma'am. Nagsimulang kabahan si Benny. Ang lahat ay hindi na sumasang-ayon sa kanyang plano. At saan ang gagaling ang aswang na nakita mismo ni Kokoy at Maida?
Kailangan niya ng wakasan ang kaguluhang ito bago pa lumabas at gawing katatawanan ang nangyari sa kanilang pamilya. Samantala sa silid, nangihina si Teresa sa pagtatangka nitong makalaga ng kanyang sarili sa pagkakagapos. Agad na dinaluhan ito ni Ronnie, ngunit pinigilan siya ni Benny. Bakit niyo siya ginapos? Meet siya yan para bumalik siya sa pagiging bayolente at lalong lalala ang kanyang kondisyon. Nang gamutin mo siya, mas lumala ang kanyang kondisyon. Kilalang magaling na albularyo. Pwe! Benny, huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang albularyo. Tumigil ka, Maida! Sa pagkakataong ito, tiyakin mong gagaling na ang anak ko. Kung hindi, hindi ka na makakatuntong sa bahay na ito. Kalagan niyo siya. Kalagan? Alam mo bang muntik nang kainin ng buhay ang aking alalay at asawa dahil naging aswang siya? At yun ang hinihintay ko. Anong ibig mong sabihin? Ang lumabas, ang demonyong sumanib sa anak niyo. Sa ginawa niyong paggapos sa kanya, lalo siyang magiging mabangis. At hindi kayo mapoprotektahan ng lubid na ginapos niyo sa kanya. Kokoy, bilisan mo! Kalagan mo siya sa pagkakagapos! Mayor, hindi kaya kung sino ang gumapos sa kanya ay siya ring magkalag? Tarantado! Ako ang gumapos sa kanya! Utusan mo akong magkalag? Ikaw, albularyo ka. Ikaw ang magkalag. Bilis! Lumabas na kayo. Iwan niyo na kami dito. Lumabas na raw, Mayor. Lumabas na tayo dito. Maaari ba akong manatili, Ronnie? Ako na ang magkakalag sa gapos ng anak ko. Inilak ni Ronnie ang pinto. Agad na nagsagawa ng orasyon sa lahat ng sulok ng silid upang tiyakin na anumang ingay o pag-uusap ay hindi maririnig sa sinumang nasa labas ng pinto ng silid. Habang maingat na inaalis ni Maida ang gapos sa mga kamay ni Teresa, awang-awa ito sa kanyang anak. Sa labis namang panghihina, nakatulog pa si Teresa. Ngunit pinipilit niyang painumin ito ng tubig dahil na rin sa utos ni Ronnie. Samantala, nang makitang si Ronnie at Maida na lamang ang naiwan sa silid, marahang ngumiti si Teresa at nang lumapit ang ina, ibinalik niya rito ang yakap ng pangungulila. Teresa, anak ko. Anak, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, naniniwala ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam niya kung anong nilalaman ng iyong puso. Huwag kang sumuko. Nandito lang si Mama. Lumaban ka, anak. Ilayo mo na ako rito, Ma. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag gumaling ka na, pangako ko sa iyo, kahit sa ang sulok ng mundo mo gustong pumunta, doon kita dadalhin. Iiwanan ko ang lahat. Makasama lamang kita. Mama. Oo, Teresa. Tana, nandito si Ronnie. Gagamutin ka niya. Makipagtulungan ka sa kanya, anak. Teresa. Ronnie, nagbalik ka. Hindi mo ko iniwan. Hindi kita iiwan, Teresa. Kailangan na nating kumilos. Lumalakas na ang demonyo. Anong gagawin ko? Sa labas ng silid, maingat na nakikinig si Benny. Ngunit ni kaluskos ay wala itong marinig. Ni wala itong ideya sa kung anong nangyayari sa loob ng kwarto. Inisip nitong magalingang gwapong albularyo dahil nailabas nito ang sumpa ng aswang sa katawan ni Teresa. At ngayon, nagagamot niya na ito nang walang kaingay-ingay. Ngunit buo ang isip ni Mayor nang sabihin nitong ito na ang huling araw ng panggagamot ng albularyo. Delikado kung magtatagal pa ito sa malaking bahay at tuluyan nitong mapagaling si Teresa. 2 oras ang lumipas. Bumukas ang pinto. Benny! Maida, anong nangyari? Diyos ko, hindi na nakayanan ng anak natin. Patay na siya. Hindi. Magaling na ang anak natin. Paano? Pa,
Ha? Teresa! Anong nangyari sa akin? Bakit pagising ko, puno ng usok ang aking silid at maraming dahon na nagkalat? Wala kang maalala? Ang huli niyang naaalala ay noong nagkayayaan sila ng kanyang kaibigan na pumunta sa burol. Sino ka? At bakit kanina nasa loob ka ng silid ko? Hindi ko maalalang kilala kita. Anak, siya ang albularyong tumulong at gumamot sa'yo. Magaling na nga ang anak natin, Maida. Mag-celebrate tayo. Buksan ang pinto ng malaking bahay. Magpahanda tayo ng maraming pagkain. Hindi yun makakabuti kay Teresa. Sa bagay na yan, hindi nasakop na yung desisyon, Ronnie. Ako ang masusunod. Dapat lang na ipagbunyi ang kagalingan ng aking anak. Nakalimutan mo na ba, Benny? Walang hilig sa party ang anak natin. Ayaw niya ng maraming tao. Baka matrigger si Teresa at bumalik siya sa dati. Paano mangyayari yan? Hindi ba't magaling na siya? Nakatayo na siya at nakakapagsalita. Dala ng malakas na ritual. Ngunit hindi pa siya lubos na magaling. Meron ho siyang dissociative amnesia kung saan may parte sa utak niya na binura ang mga alaalang naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Kapag in-expose siya sa maraming tao at may makapag-trigger sa pinagdadaanan niya, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Ang bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari noon o mabuhay muli ang demonyong sumanib sa kanya. Nangyari? Naaksidente ba ako? Ma? Pa? Oo, Teresa. Noong araw na pumunta kayo sa burol, sinanibang ka ng masamang espiritu. Mahigit 1 buwan kang naratay sa higaan. Pero ngayon, masaya ako dahil magaling ka na. Ang ulo ko. Ang sakit. Wala akong matandaan. Anong nangyayari sa akin? Rodney, ano gagawin ko? Baka kung sumpungin na naman siya. May binigay na ho akong pangontra sa kanya. Pananakit lang ho ng ulo ang mararanasan niya. Painumin niyo siya nitong nilaga kong halamang gamot. At kinagabihan bago matulog, haplosin niyo siya ng langis na to. Oo, salamat Ronnie. Huwag ka na munang umalis. Ibibigay ko sa iyong lahat ng kabayaran sa ginawa mo sa anak ko. Wag na po ma'am, hindi po ako tumatanggap ng bayad. Ha? Pero Ronnie, inabala namin ang iyong oras. Ibinuhos mo ang iyong kakayahan sa aking anak. Ituring mo na lamang na pabuya ito. Tanda ng lubos naming pasasalamat. At hindi ito isang bayad. Ibigay niyo na lang ho sa simbahan ang bayad. Para ho makatulong sa paglalaganap ng salita ng Diyos. Napakabuti mo, iho. Diyos na ang bahala sa iyo. Kokoy, ihatid mo na siya sa kanila. Opo, Mayor. Halika anak, sasamahan kitang bumalik sa iyong silid. Kagagaling mo pa lang, kailangan mong bumawi ng lakas. Sinundan ng tingin ni Benny ang dalawa. Naningkit ang mga mata sa galit. Papaanong napagaling ng isang binatang albularyo, si Teresa. Inaasahan niyang tuluyan ng mabaliw si Teresa sa nangyari sa kanya. Pero nakapaglakad ito at nakapagsasalita ng matino. Nais niyang matiyak na kung talagang wala itong maalala. Ngunit nakikita ni Benny na laging nasa tabi nito si Maida. Mula sa kusina, sa paglalakad nito hanggang sa silid, magkasama ang mag-ina. Isang araw, balisa si Kokoy na humarap sa kanyang amo. Mayor, anong gagawin natin? Shh! Huwag mong lalakasan ang boses mo. Magaling na siya, Mayor. Mapapahamak ako. Paano kung maalala niya na ako ang sumundo sa kanya sa burol? Tumigil ka, Kokoy. Hanggat buhay ako, hindi ka mapapahamak. Alam mo naman na kailangan kita sa aking karera, hindi ba? Mayor, ano kaya kung lumayo ako? Aalis na ako at hindi na ako magpapakita kailanman. Bingi ka ba, Kokoy? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Ngayon ka pa aalis kung kailan palapit na ang eleksyon.
Paano kung bumalik na ang alaala ni Teresa? Mayor, ayokong makulong. Kailan ka pa naging duwag? Yor, hindi naman sa ganoon pero Mula nang nakakita ka ng aswang, naging bahag na ang buntot mo. At napansin ko, sinusunod mo ang utos ni Maida. ayoko lang napagdudahan ako ni Ma'am Maida, Mayor. At isa pa, mabait ho siya sa akin, Mayor. Close na po kaming dalawa. Eh kung ubusin ko kaya ang bala ng baril na ito sa sentido mo, ha, Kokoy? Yor, wag! Nagbibiro lang ako, Yor. Ako pa rin ito, si Kukoy. Pinaka-loyal ninyong tauhan. Susundin ko lahat ng inuutos nyo. Halika, Kokoy. Dito ka. Tumayo ka dito sa pwesto ko. Tumingin ka sa labas ng bintana. Anong meron, Yor? Tingnan mo mula dito kung sino ang naglalakad na yon sa hardin. Ang ganda, Mayor. Ang katawan. Sexy. Ang ganda ng hubog ng katawan. Hintayin mong humarap kung sino ang babae yan, Kokoy. Si Teresa? Ngayon, Kokoy, ano sa palagay mo? Anong mabuting gawin sa kanya para bumalik siya sa dati? At palalabasin na naman natin siyang nasaliba ng masamang espiritu. Yor? Ang sarap talaga ng hagod ng alak na ito sa lalamunan. Yor, totoo. Sinapian ng masamang espiritu si Teresa. Naging aswang pa siya. Kasing bobo mo pala ang albularyo, Kokoy! Nagpapaniwala ka sa sapi ng demonyo. Sa palagay mo ba? Makakaupo ako bilang mayor at maprotektahan ko ang aking sarili kung hindi ako demonyo? Yor, ngayon ko lang hindi maintindihan ang sinabi nyo. Ang isang taong nawawala sa sarili, nawawala ng kontrol. Parang nasapian ng demonyo. Yun ang nangyari kay Teresa. At nang gabing naging aswang siya, yun ang epekto ng kanyang kabaliwan. Bobong albularyo. Palibhasa. Walang pinag-aralan at laking baryo. Ang galing nyo talaga, Yor. Pero hindi pa tayo tapos, Kokoy. Pag-utusan mo lang ako, Mayor. Gagawin ko. Kahit ora mismo. Oh! Ano yun? Oh, lintik! May nakarinig sa usapan natin. Galing ang ingay sa bubong, Yor. Hindi sa labas ng pinto. Wala akong makitang tao. Nasa hardin si Maida at Teresa. Baka isa lang sa mga tao natin, Yor. Puntahan mo. Tsakin mo. Bitbit ang baril. Agad na kumilos si Kokoy. Pinuntahan ng pinanggalingan ng ingay. Ngunit wala itong makitang tao. Ang lahat ng alalay ni Mayor ay nasa labas lang at nakapaligid sa buong kabahayan. Doon lang napanatag ang loob ni Benny. Samantala, sa tulong ni Maida, lihim ang pagkikita ni Ronnie at Teresa. Batid ng ina na nagkapalagayan ng loob ang dalawa. May mga panahon na sinusumpong si Teresa at hindi rin nakakatulong sa kanya na makitang maraming tao, partikular ang mga lalaki sa malaking bahay. Napanatag lamang ang dalaga kapag kasama niyang kanyang ina at si Ronnie. Samantala, masamang balita ang hatid ni Kokoy pagkatapos utusan ni Mayor na sunduin sa bayan ng inaasahan nitong mga bisita. Hindi ito makaalis-alis sa baryo dahil sa kalagayan ni Teresa. Nasaan ang mga pinasundo ko? Bakit kayo lang ang nagbalik? Bakit hindi nyo kasama? Yor, may nangyari ho. Ano? Magsalita ka. Na-aksidente, Yor. Patay lahat ng sakay sa luxury van. Maliban sa driver. Ano? Paano na aksidente? Maayos ang daan papunta dito mula sa bayan. Ano nangyari? Yor,
Ayon sa driver, may humarang sa kanilang malaking aso na parang ayaw silang patuloyin sa baryo. Bumaba siya at umalis naman daw ito. Ayusin mong pagsasalita mo, Kokoy. Anong kinalaman ng aso sa aksidente? Sa takot, mas binilisan na daw ang pagmamaneho pero bigla na lang sumulpot ang malaking aso. Kaya nakabig niya ang manibela ng sasakyan dahilan para sumalpok sila sa malaking kahoy. At siya lang ang nabuhay? Bakit hindi pa siya namatay? Kung namatay siya, Yor, walang magkukwento kung paano nangyari ang aksidente. Alam mo ba kung ilang milyon ang dalang kontrata nila sa akin? Ha? Kokoy! Alam mo ba? Ah! Yor! Puro kamalasan na lang ang nangyayari! At hindi ako makaalis-alis sa pesteng lugar na ito dahil sa Teresang yan! Oh, nasaan si Teresa? Maida! Maida! Nadaanan ko sila sa burol kanina, Yor. Kasama yung albularyo at isang babae. Albularyo! Bakit siya dumidikit kay Teresa? Sunduin mo sila! Pauwiin mo sila dito! Ngayon din! Galit na galit si Benny na naikuyom ang kamao. Ngayon lang nangyari na hindi niya kontrolado ang nangyayari sa kanyang paligid. Noong una, hinahayaan niya lang si Maida na lumabas sa malaking bahay at ipasyal si Teresa. Dahil ayaw niyang magdudate, gusto niyang isipin ng kanyang asawa na bumalik na sa normal ang buhay nila. Pero ang totoo, lihim itong pinasusubaybayan sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. May nakarating na sa kanya na nakikita ang albularyo na kausap si Teresa. Pero hindi niya ito pinansin dahil kasama naman nito si Maida. Ngunit nang malamang nagtatagpo ang dalawa sa burol, ibig sabihin, kinukonsinti ni Maida na mapalapit ang kanyang anak sa binata. Gabi na nang makauwi ang mag-ina sa malaking bahay. Benny, Saan kayo galing? namasyal kami ng anak ko. Ano't galit na galit ka? Namasyal? O itinutulak mo ang anak mo sa bibitsuging albularyong yon? Benny, nakalimutan mo na ba? Si Ronnie ang tumulong para gumaling ang anak ko. Hindi dahilan yon para tanawin natin yon sa kanya ng isang malaking utang na loob. Sampalin mo siya ng malaking halaga. At huwag mo na siyang palapitin kay Teresa. Benny, At isinama mo pa siya sa burol. Hindi ligtas sa lugar na yon para kay Teresa. Napakaboba mo, Maida! alam mo na palang nakakabuti kay Teresa. Ha! Kung ganon, sabihin mo, anong mabuti para sa kanya, Benny? Maida, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring tiwala sa kakayanan ko? Anong silbi at naging mayor ako kung hindi ko maibibigay sa anak natin ang makakabuti sa kanya? Ang tanong ko, ang sagutin mo. Pwede ko siyang ipadala sa ibang bansa. Doon na siya tumira. Doon walang mga maligno, walang aswang, walang mga engkanto. Matalino ka, Benny. Pero hindi mo man lang naisip na kahit saang lupalop dalhin ang anak ko. May mga demonyo pa rin dito sa lupa. Maida! Kaya wag mo kong tuturuan kung anong dapat kong gawin. Kung may taong nakakaalam kung anong nakakabuti para kay Teresa, walang iba kung hindi ako. Dahil ako lang ang kanyang ina. At anak ko siya. Nahalata ni Benny na iniiwas sa kanya ni Maida si Teresa. Umalis ito nang hindi niya alam. Nag-alala ang mayor na may alam na si Maida. Para makatiyak, kinumbinsi niya ang asawa na bumalik ng syudad at atupagin ang negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit hindi lamang siya pinansin ni Maida. Araw-araw, pumupunta ng burol ang mag-ina at patuloy na nakikipagkita si Ronnie kay Teresa. Anong ginagawa mo dito, Kokoy? Sinusundan mo ba kami? Utos po ni Mayor, ma'am. Ma, ayaw ng anak ko na may makitang ibang tao. Umalis ka na. Sabihin mo kay Mayor, hindi namin kailangan ng alalay. Natatakot ka ba sa akin, Teresa? Mabait naman ako, hindi ba? Huwag kililapit.
Ano ginawa mo? Huwag kang lumapit sa anak ko! Umalis ka na ngayon din! Pasensya na kayo, ma'am. Pero hindi mo ako mapapasunod sa utos ninyo. Magagalit si Mayor. Mamili kayo. Pipilitin ko kayong isama pabalik ng bahay o hahayaan niyo akong nakasunod lang sa inyo? Teresa! Ronnie! Tahan na. Kumalma ka lang, Teresa. Huwag mo siyang pansinin. Ilayo mo ako dito. Ibalik mo ako sa burol. Oo. Sandali. Ikaw na albularyo ka. Ikaw ang lumayo sa anak ng amo ko. Pinagbawalan ka na, hindi ba? At hindi pwedeng papuntahin sa burol si Teresa. Ha? Anong ginagawa mo, ha? Bakit nakatayo ka at humarap sa akin? Lalaban ka, ha? Lintik na. Ayaw mong tumigil sa paglalakad papalapit sa akin? Babariling kita. Bumalik ka na lang sa malaking bahay. Oo. At wala kang sasabihing anuman kay Mayor tungkol sa nangyari dito. Hindi. Hindi ako magsasalita. Umalis ka na! Oo! Napasunod mo siya, Ronnie. Matalino ho si Mayor. Magdududa siya kapag nakita niyang tulala si Kokoy. Panandalian lang ang orasyon na ibinigay ko sa kanya para sumunod at makalimot sa nangyari kanina. Kailangan na po nating makapunta sa burol. Sana'y maalala ni Teresa ang buong nangyari. Ako na pong bahala, tita. Pipigilan ko ang sino mang magtangkang lumapit kay Teresa. Kaya ko na silang protektahan, Lani. Ang mga dayong armado ang bantayan mo. Siguraduhin mo, walang makakalabas at makakapasok na tauhan ni Mayor. Sige. Pagdating sa malaking bahay, wala ngang maalala si Kokoy. Sinabi nito kay Mayor na namasya lamang ang mag-ina, malayo sa burol at walang ibang kasama. Ngunit buo ang plano nito laban kay Ronnie. Nagpadala ng mga tao si Benny, naturuan ng leksyon si Ronnie at kung manlaban ay patayin. Malapit nang sumikat ang araw, nasa labas pa rin ng bahay si Benny. Gising pa siya at hinihintay ang magandang balita. Yor! Bakit ganyan ang nangyari sa'yo? Nasaan ang mga kasama mo? May sumalakay sa amin. Yor, no. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Paano sinalakay? Sinong gumawa nito sa'yo? Ngayon din, magpapadala ako ng mas maraming tao. Mauubos tayo sa lugar na ito. Umalis na tayo. Yor, mamamatay tayong lahat. Tinatanong kita, Kokoy. Nasaan ang mga kasama mo? Anong nangyari sa mga baril na bitbit nyo? Sinong sumaksak sa'yo? Hindi tao ang sumalakay sa amin, kundi isang aswang. Aswang! Nasaan ang mga baril nyo? Sa isang aswang lang, nagpatalo kayo! Totoo, ang aswang. Hindi. Si Teresa ang aswang. Alam na nila ang totoo. Lakasan mo ang boses mo! Hindi kita marinig, Kokoy! 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 Nawala na ng buhay si Kokoy sa tinamo nitong pagwakwak sa tiyan ng aswang. Nalagasan siya ng maraming tauhan dahil sa nakakaalarmang sitwasyon. Inutusan niya mga natitirang tao na bumalik sa syudad. Ngunit mula sa inaasahang tawag, naubos ang lahat ng tao ni Mayor. Nakahanap ito ng dahilan kung paano pauwiin sa syudad ang asawa. Ngunit malapit ng dumilim ay wala pa rin sina Teresa at Maida. Wala na siyang mautusang tao upang hanapin ang dalawa. Sa burol na kinaroroonan ni Maida at Teresa, walang humpay ang ginagawang pagsagawa ng ritual ni Ronnie. Kasama ang langit at ang kalikasan, hinihiling ni Ronnie na ibalik ang lahat ng alaala
na nawala kay Teresa. Napansin ni Maida na nagdidilim na at sa pag-aalalang magalit na naman ang asawa, niyaya niyang umuwi si Teresa. Hinawakan niya ito sa braso upang alalayang makatayo. Halika na, umuwi na tayo. Iwan mo ko. Sagutin niyo siya, tita. Hinahanap ka na ni Mayor. Bilisan mo. Hindi. Ayoko. Bitiwan niyo ako. Ayoko. Bitiwan niyo ako. Tumigil ka. Pinapatawag ka na ni Mayor. Umuwi na tayo. Ayoko. Ayoko. Ikukulong niya ako. Sasaktan nila ako. Lasing sila. Aabusuhin nila ako. Kailangan ko umalis. Dito lang ako sa Borol. Ayoko umuwi. Ayoko mag-isa. Ikukulong nila ako. Oh, Diyos ko. Teresa, tahan na. Tama na. Hindi ka nila ikukulong sa silid ni Mayor. Hindi ka na nila masasaktan. Utang na loob. Isama mo ko. Ilayo mo ko sa lugar na to. Itakas mo lang ako mula kay Mayor. Hayop ka, Benny. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Magbabayad ka! Sumabog na rin sa galit si Benny. Ubus na ang lahat ng kanyang mga tauhan at malakas ang kutob niya na niloloko na siya ni Maida at Teresa. Naramdaman niya na may kinalaman ng dalawa sa kamalasang nangyayari sa paligid. Walang nangyayaring ganito noon. Lahat ay kontrolado niya, pati na ang mga tao sa kanyang paligid. Sa buong araw na walang mag-ina sa malaking bahay, sigurado siyang may ginawa ang mga ito kasama ang gwapong albularyo. Kailangan, bago siya bumalik ng syudad para sa paghahanda sa parating na eleksyon, ay malinis na ang dapat nalinisin. Bakit ngayon lang kayo? Hindi ba't sinabi ko na huwag na kayong bumalik sa burol na yon? Bakit, Benny? Maida. Lagi na lang bang ganito ang takbo ng usapan natin? Alam mo kung bakit? Kailangan ko na naman bang ipaliwanag sa'yo? Bakit mo ginawa yun sa anak ko? Anong pinagsasabi mo? Natural, gusto kong protektahan si Teresa. Wala kang kasing sama. Masahol ka pa sa demonyo! Sinampal mo ako! Masahol pa dyan ang gusto kong gawin sa'yo! Puno ka ng kasinungalingan. Sa ginawa mo sa anak ko, titiyakin ko na hindi ka maluluklok sa pwesto kahit na kailan! Maida. Kung nakinig ka lang sana sa akin, sana hindi nahahantong sa ganito ang lahat. Maayos na sana. Noong sabihin ko sa iyo na bumalik ka na sa syudad at ako nang bahalang umayos ang kusot na to, sana mabubuhay ka pa ng matagal. Ano? Pati ako sasaktan mo? Ikukulong mo? Aabusuhin mo? Katulad ng ginawa mo sa anak ko? Oo, Maida. Wala na akong choice. Gagawin ko na rin yan sa'yo ngayon. Kasi iba na ang plano mo. Sisirain mo ako sa politika. Alam mo naman na marami pa akong ambisyon. Huling termino ko na ngayon sa pagiging mayor. Magiging congressman pa ako. Tapos sisirain mo. Akong nagluklok sa'yo sa pwesto na yan, Benny. Pero kung ginamit mo sa iyong karera, isa lang ang kahilingan ko sa'yo. Maging mabuti kang ama sa anak ko! Ginawa ko! Kahit si Teresa ay anak mo sa una, pinilit kong maging mabuting ama sa kanya. Maida, nang gabing yon, nadala lang ako ng matinding kalasingan. Natukso lang ako. Hindi ko naman sinadya eh. Nadala lang ako ng init ng aking katawan. Tingnan mo si Kokoy. Nagbayad na siya sa kanyang atraso. Isa siya sa mga umabuso sa anak mo. Patay na siya. Pero ako, iba ako, Maida. Asawa mo ako. Ako pa rin ang ama ni Teresa. Kalimutan na natin ang lahat.
Magbagong buhay na tayo, Teresa. Pwede siyang magliwaliw sa buong bansa. Ako naman, magpapatuloy bilang kongresista. At ikaw, katulad ng dati, abalahin mo ang iyong sarili sa negosyo. Magsimula tayong muli, Maida. Anak, hindi ba? Teresa, mapapatawad mo ba ang papa? Bakit mo nagawa yun sa akin, Papa? Anak, minsan lang nagkamali ang papa. Sabihin mo sa mama mo na pinatawad mo na ako. Sabihin mo para makapagsimula na tayong muli. Sabihin mo. Anak, ang gusto ko, pagbayaran niya ang ginawa niya. Gusto kong pagdusahan niya habang buhay sa kulungan ang kasalanan niya. Kung ganon, ito lang ang nararapat sa'yo! Huwag! Maawa po kayo! Huwag niyo po kami papatayin! Sige, Benny! Barilin mo ko! Kung ang mga tao'y napapasunod mo dahil sa takot sa'yo, pasa ko hindi! Hindi ka magtatagumpay! Ngayon na ang araw ng pagbabayad ng lahat ng kasalanan mo! Ha! Saan galing ang malaking asong yan? Kaibigan ko siya. Siya ang tumulong sa akin para bumalik sa normal ang buhay ko. Ano? Tuluyan ang nabaliw ang anak mo, Maida! Siya ang nakita ni Kokoy nang tangkay niyang buksan at pumasok sa aking silid. Oo nga, aswang! At siya rin ang humarang sa mga negosyanteng politiko na hinihintay niyong tumating pero hindi nakarating. At ang mga pinadala mong tauhan, inutusan mo para i-ambush ang bahay kasama si Ronnie. Siya rin yun, Benny. Ano? Hindi. Hindi ako natatakot. Anong klase ka mang demonyo ka? Ano nangyari? Bakit hindi gumagana ang gatilyo ng aking baril? Bakit ayaw pumutok? Hindi kaya mas kinasiyahan ng Diyos ang isang mabuting bagong aswang kesa sa demonyong naglipa na sa lupa. Ah! Papatayin kita! Papatayin ko kayong mag-ina! Ah! Hindi ko maigalaw ang aking mga paa! Anong nangyayari? Ah! Ikaw! Albularyo ka! Tulungan mo ako dito! May kapangyarihan sa demonyo si Teresa! Ang malaking asong yan ay isang aswang! Siya ang tumulong kay Teresa! Tignan mo ang ginawa niya sa akin! Tulungan mo ako! Babayaran kita! Lahat ng pera ko, ibibigay ko sa'yo! Tulungan mo ako dito! Katulad ng sinabi ko sa iyo, Mayor, sa aking paggagamot, hindi pera ang habol ko, kundi pagalingin ang aking pasyente hanggang sa matapos. At ngayon, tapos na. Tuluyan ang magaling si Teresa at malaya na siya. Makukuha na niya ang hustisyang nararapat na para sa kanya. Magbabayad ang totoong may sala. Oh no! Oy! Saan kayo pupunta? Maida! Hindi mo ako pwedeng iwan! Kailangan kita sa aking karera! Magiging kongresista pa ako, Teresa! Patawarin mo na ako, Teresa! Pakihanda ng camera. Mayor, gusto po ba yung balita? Mga taga-media! Gusto niyo raw yung anak niyo. Mag-live ka. Anong ginawa niyo dito? Recording ba tayo? Chu! Chu! Mayor, may mga Alis kayo! po kami. Kapag nakakilos ako dito, pagbabariling ko kayong lahat! Si Mayor Godinez pala ito eh. Ang swerte natin, malaking scoop ito. Isang mayor ang nabaliw pagkatapos patayin ang mga malaking politikong negosyante at pumatay sa kanyang mga tauhan. Kunan natin to. Viral to mamaya. Hindi! Wala akong kasalanan! Biktima lang ako! Hindi ako ang pumatay sa kanila! Wala akong pinatay! Tulungan niyo ako dito! Matakot kayo sa akin! Mayor ako! Ako ang susunod niyong congressman! Tigilan niyo ang pagkuha ng litrato sa akin! Makalintik kayo! Pagbababarili ko kayo! Pakawalan niyo ako dito! Ipapakain ko kayong lahat sa aswang! Pulis! Pulis!
Hindi!